Hello guys, good morning o good afternoon sa inyo lahat guys. So andito na naman tayo sa kusina guys. So tayo nagluluto na ng paella. So may tatlong paella tayo dito. Isang Valenciana, isang Gandura, at isang arroz negro. So may isang crema, asparagus. So shout out sa inyo lahat guys, sa lahat ng subscriber ko at saka sa lahat ng nanonood sa akin. Kaya maraming salamat sa inyo. Lalo na dun sa mga yung dalawang bag ang nakapag-subscribe sa akin kahapon. So, ayun nga guys, so tayo andito na kusina, so panoorin nyo natin tayo magawa din ng manzana al horno. So, luto-luto na naman tayo guys. Malamig pa yung crema natin guys. So tantayin na lang natin na uminit yung crema natin. So pasensya na kayo yung mataas yung natin, nasa baba yung cellphone natin. So ay guys, patuloy na dito guys sa ating arroz negro. So yung crema natin init na. Bernis kasi ngayon, so simple lang yung menu natin ngayon. Bukas maraming reserva guys. Bukas sana makabidyo tayo bukas. Makakontent tayo. Ayan, so ipasa natin yung crema natin guys. Ipasa na natin, so hantayin na lang natin yung paella, iberdura natin. So ayun guys, luto tayong Valenciana natin at saka arroz negro. So pasa na natin guys. Malito na yan. So kulang na lang natin doon yung isang paella natin. Yan. So hantayin na lang natin yung isang paella natin guys. Nakapag-order sa atin ng isang marinera guys. Anji, please pass ko yan. Aman. Kung ay congelador. Paella marinera. So I guess, ito na rin yung paella dito natin. Ito na yung paella verdura natin guys. Yung kulang natin yung paella marinera na lang. So, ayan, hantayin na lang natin na maluto yan dahil may kasi may yung ulo ng isda na rapid. So bali 10 kilos yun, tapos 10 kilos din na yung mga isda na maliliit. Yun yung ginagawa ko pangsabaw sa guys, sa paella natin. So gawin ko yung kaldo. So itago ko na lang muna yung iba. So dito tayo guys, may nakapag-order sa atin ng dalawang marinera. So separate. Nakapag-order nito ay isang dalawang Japanese.
tayo. So, lagyan na natin ng ipon at saka sigalas. Ayan. Tapos, tahong. Mali 5 tahong lang din nalagay ko is isang rasyon. 4 na alginas. Bago natin lagay sa ubin. Dito tayo ang ginagawa ko ngayon ay kaldo ipiskaw. So, lagyan natin ang uwi-uwi. Yan. Panlawak lang natin yan ay sibuyas, tapos buo, kamatis, saka carrots. Tapos igisa natin dito. Pagkatapos yan, lagyan natin ng pimentol, dulce, paprika. Tapos ilagay natin yung mga isda, ulo ng isda, at saka yung isda na maliliit. So pakita ko sa inyo yung gawin natin na mangka. Itong mga isda na ito guys, ayan, makakapa. Baga sa atin na espada yata ito. Tawag sa atin. So ito yung gawin natin kaldo. Natin na medyo pumula yun bago natin ilunod yung tomate natin. So ngayon, patuloy natin dito. So antay na lang natin na maluto yung tomate. So in this, na-disinfect na natin yung tabla natin. So, lagyan natin sa pwesto. Apat na kutsara na paprika.
pabukalin natin yan ng ano, 3 oras. Yan, pabukalin natin yung 3 oras. Tapos ngayon din yung pabukalan din natin yan para na mag-absorb talaga yung, ano, yung lasa ng isda. So ayun na nga guys, no? Luto na yung dalawang marinera natin. Yung order na hapulis. So ayusin lang natin. Ito yung order nila guys. Ayan. Dalawang paella marinera. Pasa na. Ayun. May pasa na natin. So maghantay na lang tayo ng client guys. So ayun na nga guys. So ayun na, tinuruan ko na siya paano magluto guys ng pusit. Ilagay lang sa plancha. Vale, dalawang rasyon yan. Ya está fuera porque ya está muy hecho. La gente no le gusta muy hecho los calamar porque se quedan, ¿sabes? Se queda duro cuando ya está muy hecho. So, necesita que cuando se marca, ya tiene un poquito marrón, cuando se marca, pam, vuelta y pasa. Lo pones al camino y ya pasamos. Gambas amarillo igual. Gambas amarillo y huevo siempre está en su punto. No está muy hecho. Para echar los huevos necesito que no está muy hecho. Para cuando se rompen los amarillos, cuando se rompe, que se rompe. ¿Sabes? Vale. Gambas también. Gambas cuando se da vuelta tanto, Ya está. no está muy hecho porque cuando se queda los carnes parece muy duro. Sí, muy duro. Sí. ¿También come está bien? Sí. Una para clientes, una para su hijo. ¿Ya? Ya. So, ito na guys, no? Pasa na natin itong pusit natin na nilagay natin sa la plancha. Natin yung mga cliente natin guys na makapag-order. So shout out kay Sir Jokes, saka kay Ma'am Migs, kay Nonoy Marilo at saka kay Boy Longway. Kaya shout out sa inyo. So sa PB Team Davao, kay Sir Paul, shout out sa iyo sir. At kay Japper Sniper, shout out sa inyo. So yun na nga guys, no? So sa hindi pa nakapag-subscribe yan guys, subscribe natin para na madagdagan din yung subscriber natin guys. Ako ito ang tuwa dahil nadagdagan ng kayong linggo na ito nadagdagan ng ano yan, ito yung nakapagdagdag sa atin guys. So maraming salamat sa inyo lahat guys, lalo na sa lahat ng nanonood. So yun guys, so hantay na lang natin yung mga kliyente na makapag-order para makita nyo rin yung mga linuluto natin dito guys. So, kahit napabalik-balik, pero okay lang, panoorin nyo na lang. So ayun na nga guys, no? So yung order ng dalawang tao, isang paella parillada at saka arroz negro.
ayun guys, luto na yung isa natin na isang arroz negro natin. So, pasta natin. And so, kuha muna ako ng almihas doon sa lobby. Ana del Cruz, parrillada. Primero, sa dentist ka. Sí. So, ayun guys, yung natin, parrillada natin, lagyan na natin ng isda na rapi, saka hipon. Tapos, lagyan natin ng almihas yan, yung arroz negro natin. So, may dalawa pa dito para disperso na yung parrillada natin, pero kulang pa. Dito tayo. Hintayin na lang natin muna yan guys. So ngayon guys, lagyan na natin ng isda na rapi at saka hipon bago natin ilagay dun sa oven. Bali, dalawa to guys. Disperso na. Lagyan natin ng utso na hipon. Natin, so antayin na lang natin na maluto yun guys. Tapos pakita ko na lang din sa inyo pag kunin na natin doon sa oven. Palipasa na natin yung plato. So ayun guys, luto na to guys. So ipasa na natin sa basahan ng plato. Sa city, ilaw ni ko kami paltan en la misa. Yes. So, and this luto na yung natin, parrillada natin. Ganda na pagkaluto. Makita. Rasa natin guys. So ayun guys, so maghantay tayo ng client natin kung may papasok pa. Kung hindi, is yun na yung last natin. So hantay muna tayo siguro mga 5 minutes. Hello guys, good afternoon. O good morning o good evening kung saan man kayo. So ngayon guys, magluto tayo ng yung ribs ng baboy. Ayan. So
So, isang ribs to. Kaya may medyo malaki-laki din to. Ayan. So, ang gagawin muna natin ay magawa muna tayo ng sauce. So, dyan may lemongrass na tayo. Hiniwa-hiwa ko yung lemongrass. May lemongrass din kami dito guys, o tanglad. So, lagyan natin ng dalawang dintis ng ahos. So, ito yun guys. Oh. Ayan, lemongrass. So, ngayon, ang idagdag natin dyan ay oregano. So, ito yung oregano guys. Ayan. Yan ang i-marinate natin sa kanya. Pero na-marinate na kasi yan. Kunti lang. So, dagdagan ko na lang ng sauce. So, lagyan din natin ng paminta. Ayan. Paminta. Tapos, lagyan din natin ng asin. Ayan. So, lagyan din natin yan guys ng tuyo. Ayan. Tuyo tapos may sobra kasi ako na tomate. So, hinalo ko na lang din. So, pagkatapos guys, ay lagyan natin yan ng olive oil. So, ito yung olive oil guys. Ayan. Bali, marami-rami to. Ayan. So, pagkatapos nyan ay natin i-turmix. So, panoorin nyo na lang guys. So, pinuhin natin yan. Bali, ito yung sauce natin guys. Ayan. So, ayan guys. Tapos na natin ng turmix para mapino. So, ang gagawin natin yan ay ilagay natin dito. Yan. Bali, yan ang gawa natin sauce dyan o i-marinate natin. So, i-plaster ko lang muna sa bandihan na malaki. So, may aluminum ako dito guys. Ayan. Dahil ang kasi nito, ilagay ko lang to sa ubin. Ayan. So medyo malaki. So, putulan ko lang para na pantay sila. So, ngayon guys, ay nalagyan na natin yan ng asin at saka paminta. So, itong sauce na to, yan ang ilagay natin dyan. So, pareho lang to nito guys. Ayan. Ayan. So, iubos natin to para na malasa talaga yung yung ribs ng baboy. Ayan. So, kailangan malamas natin yan. Ayan. So, kailangan may yan. Ayan. Ayan. So, yung iba natin dito na lemongrass, ilagay natin sa ilalim para na mabango. Ayan. So, lagay natin dyan bago natin ilagay sa oven. So, nakamarinate na to guys. Dinagdagan ko na lang ng ng baga sauce na. Ayan. So, ayan na guys. So, ilagay natin dito sa oven. So, i-plaster ko na lang muna lahat. Bali, tinakipan ko lang ng guys, aluminum. So, ilagay na natin dito sa oven. So, panoorin nyo na lang. Ayan. So, ito yung oven namin dito guys. Ayan. Ayan. So, medyo malaki yung maliit lang kasi yung oven natin guys. So, sara natin. So, ilagay natin sa 220 degrees. Tapos, ang init niya dyan, baba at saka sa itaas. So, ilagay natin sa 120 minutes. Ayan. So, mamaya guys, pakita ko na lang din sa inyo guys. So, ayun guys. Tingnan na natin yung pagkaluto natin. Ayan. So, ito na yung costillas guys. O ribs. Ayan. Ayan. So, ilipat ko lang to dito guys. Hiwa-hiwain ko para na makita nyo. Napaka-juicy niyan. Masarap.
May ano kasi to, linagyan ko ng honey. Yan, ito yung paborito ni Ian. So ayun guys, tingnan, nahiwa na natin. Oh. So dito natin, ilipat lang natin to dahil kunin natin yung sauce. So, ito yung paborito ng mga anak ko. Ayan. So galing kasi sa field trip yung anak ko. Eh, nag-request siya na sabi niya, Papa, pagdating ko, kailangan, gusto ko ng ribs. Pakasarap niyan guys. Tapos isama natin itong, buhos natin yung yung sauce na to. Dito sa ibabaw. Ayan. Buhos lang natin dito sa ilalim. Ayan. So, dalhin natin doon sa guys, dito sa tulog, dito sa lamesa guys. Ayan. So yan lang guys, yan lang muna ang ma-share ko sa inyo na video. Maraming salamat, bye bye.